إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Nagpapakupkup tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa kasamaan ng resulta ng ating mga gawa. At sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw, at sino man ang Kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban lamang si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang huling sugod propeta. Sumakanya nawa ang kapayapaan, pagbati, pagpugay, at gayon rin sa lahat ng mga tumangkilik sa Kanyang pamamaraan at aral hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa pagkakasalin, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag nyo nga hayaan na daratnan kayo ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa unang tao, sa isang tao. At mula sa Kanya ay nilikha ang Kanyang kapareha, at mula sa Kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at mga kababaihan. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag puputulin ng mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anakan. Tunay nga na si Allah sa atin ay palaging nakamasid. At sa panghuling aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah wa qulu qawlan sadida. Magsalita ng mabuti. At sa pamamagitan nito ay pagbubutihin ang ating mga gawa at patatawarin ang ating mga kasalanan. Kaya't sundin natin si Allah at ang Kanyang sugo, at bibigyan tayo ni Allah ng dakilang tagumpay dito sa dunya at sa akhirah. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay binibigyan tayo ng aral o tinuturuan tayo sa iba't ibang mga pamamaraan. At isa sa mainam na pamamaraan na ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pagbibigay ng mga taong ehemplo na dapat nating tularan. Tulad ng isang hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi niya na noong kami ay nagpupulong-pulong kasama ang mga sahaba radhiyallahu anhum, kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay palagi ang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi niyang pinupulong ang kanyang mga sahaba. Sila ay nagsasama-sama sa iba't ibang lugar, sa masjid, minsan sa labas ng masjid. Ganito Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganito niya tinatarbiya ang kanyang mga sahaba, kasama niya lagi. Hanggang sa isang araw, habang nagpupulong ang mga sahaba kabilang kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatlahu alaikumul al'an rajulun min ahlil jannah." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, biglaan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngayon may lalabas diyan o may darating dito ngayon na isang tao min ahlil jannah. Isang tao na kabilang sa mga papasok sa paraiso, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nag-abang ang mga sahaba.
Nakita, sabi ng mga sahaba, sino to? Hanggang sa may pumasok na isang tao from Ansar, kabilang sa mga Ansar, kabilang sa mga nananahan sa Madina, nung dinat na nila, mga Ansar. At lumabas yung tao na yun na hindi siya kabilang sa mga kibar sahaba, hindi siya kabilang sa mga masyhur, mga kilalang sahaba. Nandun ang lahat ng kilalang sahaba, magkakasama. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhum. Nandun ang mga sahaba. Pero itong isang Ansar na ito ay hindi kilala. Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatla alaykumul an." Ngayon may papasok diyan o may darating, min ahlil jannah. Tao ng paraiso. Ang mga sahaba, harisun jiddan. Ang mga sahaba, napakabantay nila. Kapag ang usapin ay pinag-uusapan ay usaping paraiso. Ang mga sahaba, kapag ang pinag-uusapan natin ay paraiso, ito ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. May kita mo mga sahaba. At dumating itong lalaking ito, umalis siya. Kinabukasan sa pagpupulong na naman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasama mga sahaba, sinabi na naman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may dadating sa inyo na min ahlil jannah. At same person dumating. At pangatlong araw, sinabi na naman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatlaw alaykumul an rajulun min ahlil jannah. 3 days sunod-sunod. Pag sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na may darating sa inyo lalaki from Jannah, same person pumapasok. Yung isang taga-Ansar. Hanggang hindi na mapakali ang isang sahaba, si Abdullah bin Amr bin As. Kibar sahaba. Kilalang sahaba. Hinintay niya matapos ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang salita, at pag alis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinundan niya yung lalaki. Sinundan niya yung lalaki. Yung 3 araw sunod-sunod, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paraiso yan, paraiso yan. 3 araw. Ang mga sahaba hindi nila palalakpasin. Kaya pag alis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinundan niya yung lalaki. At nung nakita niya yung lalaki na nag-iisa, kinausap niya. Sabi niya, Fulan, pwede ba akong tumira sa bahay mo? 3 days lang. 3 days, tira ako sa bahay mo. Sabi ng tao, Amr bin As, kilalang sahaba, gusto makitulog sa akin. Isa sa mga kilalang sahaba, Abdullah, Amr bin As, gusto makitira sa akin. Sabi niya, bakit? Wala lang, sabi niya, medyo hindi lang okay sa bahay. Gusto ko lang tumira muna sa iba at nakita ko ikaw ang pwedeng tumira sa'yo. Ikalaon na pumayag naman yung lalaki at because kilalang sahaba, gusto tumira sa kanya for 3 days. Sa mga sahaba, ang pag-istiqbal, ang pagtanggap ng mga bisita, lalo na yung mga mabubuting tao, ay napakalaking syarap, karangalan sa kanila. So pinatira niya yung sahaba na yun for 3 days. At ang intensyon ni Abdullah bin Amr bin As ay matyagan itong tao na to kung ano yung espesyal na meron kang ginagawa. Bakit sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 times? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, ang mga kibar sahaba, lumalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idua mo ako para makapasok ako sa paraiso." Ito hindi, mismo ang Rasul ang nagsabi. So, tinignan niya. First day, tinignan niya. Gabi, titignan ko kung ilang rakaang sala nito. Titignan niya kung nagkikiyamul layl. Tinignan niya kung magsasaur sa umaga para mag-fasting ng sunnah. Pero first day, wala. After ng sala sa masjid ng Isya, umuwi na sa bahay, nag-dinner, tulog. Gising siya madaling araw, before Fajr, tinignan niya kung magkikiyamul layl. Hindi nagkiyamul layl. Hindi nagkiyamul layl. Sabi niya siguro, pagod or bukas, abangan ko ulit. So tinignan niya yung kilos nung Ansar kung ano ba ang ginagawa. Inabangan niya ulit. 3 days siya ron eh. Tinignan niya kung meron ba tong ginagawa, especially yung mga special na ginagawa, yung qiyamul layl, yung fasting na Ramadan, yung sadaka, lahat, yung pakikitungo sa pamilya, lahat tinitignan niya. Sabi niya, wala namang something na special. Second day, ganun pa rin. Wala pa rin nakita, hindi pa rin nag-qiyamul layl. Hindi pa rin nagsahur sa umaga para mag-intensyon ng fasting sa buong araw. Sabi niya siguro ganun lang. 3rd day, bukas ulit.
Kinabukasan, inabangan niya uli yung lalaki. At sa pangatlong araw, wala pa rin siyang nadatnang kakaiba. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Sabi niya, "Ya fulan," sabi niya, "aminin ko na sa'yo. Aminin ko na sa'yo. Kaya ako nakitira sa'yo, kasi 3 beses sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na meron daraan sa harap namin na kabilang sa tao ng paraiso at 3 days consecutive, ikaw yung dumaraan." Inamin niya na. 3 araw, ikaw yung dumadaan, at kaya ako tumira sa'yo para malaman ko, para makuha ko rin yung sikreto mo, na mapabilang din ako sa Ahlul Jannah. So 3 araw ko tiyang inaabangan. Sabi ko, wala ka namang something. Ano meron ka? Anong sabi nung rajul na yun? Anong sabi nung sahaba na yun? Ang sabi niya, "Ma huwa illa ma ra'ait." Kung ano yung nakita mo, yun na yun. Wala akong ginagawang iba. Sabi niya, pero eto ang sinabi niya, "Ghayru anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin." Except sa isang reason. Sabi niya, kung ano yung nakita mo, salako, uwi, tulog, kain, lahat yan, maliban sa isa. Sabi niya, maliban pala sa isa. Sabi niya, 2 to actually. Ano yun? Sabi niya, maliban sa hindi ko nilalagyan ng galit ang aking puso kahit sino man sa mga Muslimin. Sabi niya, natutulog ako sa gabi, naaalisin ko lahat ng galit ko sa puso ko sa mga mananampalataya. At ang sabi niya pa, "Wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyahu." At hindi ako kailanman naiinggit sa anumang kabutihan na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang inggit sa puso, wala siyang galit. Hindi niya kinailangan mag-qiyamul gabi-gabi, mag-fasting ng sunnah. Ang ginagawa niya lang, tuwing matutulog ako sa gabi, lilinisin ko yung aking puso sa galit sa mga Muslim. Kaya tinawag siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun min ahlil jannah." Tao na kabilang sa mga tao ng paraiso. Tayo mga Muslim, tinuruan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dua. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magdua na, "Ya Allah, huwag mo lagyan ng ghil, galit, muhi, ang aming mga puso, lilladheena amanu, sa mga mananampalataya." Ito'y isang sifa, katangian ng isang Muslim na wala siyang nilalagay na galit. Oo, maaring meron tayong mga nakaka-diskusyon, meron tayong mga kapatid na iba ang ating pananaw sa mga bagay-bagay, maaring meron tayong hindi nagugustuhan sa kanyang mga ginagawa. Ito'y natural. Pero yung lagyan mo ng hatred yung puso mo sa kapwa mo Muslim, ito'y ibang bagay. Maaring ngayon magtatalo tayo, pero wag mong lagyan ng galit yung puso mo. Hindi ito katangian ng Muslim na sinabihan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na papasok sa Jannah. Maari tayo makipagtalo. Natural yan. Ang mga sahaba nagtatalo, nagdi-discuss. Minsan ma-offend tayo. Pero ang isang tunay na Muslim, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na Ahlul Jannah, wala siyang ghilla sa puso niya sa kanyang kapwa Muslim. Walang galit. Clean. Sa gabi bago ka matulog, linisin mo yan. Lalo na yung hasad, inggit. Alisin natin yung inggit sa puso natin. Kung mabuti yung nangyayari sa kapatid mong Muslim, hindi mo kailangan kainggitan. At may ibibigay sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala na para sa iyo. Nakita mo may maganda nangyari sa kapatid mo, alhamdulillah. Insyaallah darating din yung para sa akin. Alhamdulillah. At sabi pa, isang payo pa na maganda na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ng isang tao, "Ya Rasulullah, ano ang gagawin ko
Sabi niya, "Ya Rasulullah, dallani ala amalin idha amiltuhu pamahalin ako ni Allah, ahabbani Allah, at mamahalin ako ng tao." Dalawa. Kasi minsan mahirap pipili ka. Minsan kung gusto mong i-please si Allah, minsan kailangan yung mga tao, minsan ma-offend. Minsan naman, kapag pinlis mo yung mga tao, hindi mo masusunod si Allah. Dalawa yan. Minsan nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon, na kapag gumawa ka na gusto mong i-please si Allah subhanahu wa ta'ala, minsan ng mga tao sa'yo, magiging malayo. Pero kapag minsan naman ginagawa natin para lang ma-please ang tao, lumalayo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong tanong na to, tinanong ng sahaba, "Ya Rasulullah, anong gagawin ko para ibigin ako ni Allah at the same time, ibigin ako ng tao?" Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah." Sabi, iwanan mo yung dunya. Ibig sabihin, hindi naman yung iwan na para bang, ibig sabihin, huwag kang masyadong magbigay ng interest dito sa dunya. Huwag kang masyadong mag-interest sa dunya. Tama lang, kunin mo lang yung tama. Yuhibbaka Allah. Mamahalin ka ni Allah. Paano naman ang tao? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa izhad fi ma indan nas yuhibbaka nas." At sabi naman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag mo naman pag-interesan sa translation ang property ng mga tao. Wa yuhibbuka nas. Huwag mong pag-interesan kung ano yung mabuting nasa kanila. Layuan mo kung ano yung mga para sa kanila. Mamahalin ka ng tao. Dalawa. Dito sa mundo, huwag mo masyadong mithiin ito lahat. Yung tama lang sa'yo. Huwag yung sobra-sobra. At makakamit mo yung pagmamahal ni Allah. At huwag mo, layuan mo yung mga properties ng mga tao. Layuan mo yung mga bagay na para sa kanila. At mamahalin ka ng mga tao. Kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, iduan natin na ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na hindi nagtatanim ng galit. Inaalis yung kanilang galit sa kanilang mga puso. Nang sa gayon, mapabilang tayo sa mga tinatawag na Ahlul Jannah. Amin ya Rabbil Alamin. At gayon rin, iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga taong hindi naghahangad ng sobra-sobra dito sa dunya at hindi naghahangad sa properties ng ibang mga mananampalataya at mga tao. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. At sumasaksi ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling propeta. Sumakanya nawa ang pagpapalat, kapayapaan at pagbati at gayon din sa kanyang mga kasamahan at mga sahaba at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang pamamaraan. Maging mapagpatawad tayo sa ating mga kapatid na Muslim. Maging magpalakpas tayo sa mga kapatid nating Muslim. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan ya'fu illa 'izza." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang ibang binibigay si Allah sa mga taong mapagpatawad maliban sa 'izza, karangalan. Huwag natin isipin na kapag tayo'y nagpatawad, nagpalakpas, bumababa ang ego natin. No. Hindi ganyan sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na kapag may nagawa sa atin yung kapatid natin, papalakpasin natin. Minsan may ganyan tayong ego na para bang pag may nagawa, ayaw natin palakpasin kasi hindi, syaitan yun. Syaitan.
At sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa bawat pagpapatawad mo, pinapalakpas mo yung mga ginagawa ng kapatid mong Muslim sa'yo, walang ibibigay sa si Allah maliban sa karangalan. Itataas niya ang iyong dangal. Izza ang ginamit. Sa bawat pagpapatawad natin sa ating mga kapatid na Muslim, dinataas ni Allah ang ating karangalan, dangal, honor, dignidad. Kung ano man yung nararamdaman natin kapag nagpapatawad tayo, nagpapalakpas tayo sa kapatid nating Muslim na parang gilla, galit, ito'y syaitan. Sapagkat sa bawat pagpapalakpas natin sa ating mga kapatid na Muslim, ay pinapataas ni Allah ang iyong dangal bilang isang mananampalataya. At isang napakagandang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasasarado natin ang ating khutbah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, magpalaganap ka ng kapayapaan. Maging mabuti ka sa mga tao. Maging mapayapa ka. Wa at'imut ta'am, magpakain ka ng mga nangangailangan at nagugutom. Wa sallu bil layl wan nasu niyam, at magdasal ka sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. At sabi pa sa ibang riwaya, maging mabuti ka sa mga kamag-anak mo. Ano sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadkhulul jannata bisalam, papasok ka sa paraiso ng mapayapa. Papasok ka sa paraiso bisalam, ibig sabihin walang pagkahirap. Papapasukin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Bagay na madali na gawin natin kung lalagyan natin ng mabuting puso ang ating mga sarili. Kung kapayapaan ang mananaig sa atin sa kapwa nating Muslim at kahit hindi sa mga Muslim, pagpapakain sa mga taong nangangailangan, pagdarasal sa mga oras na walang nakakita sa iyo, tadkhulul jannata bisalam, papasok ka sa paraiso ng mapayapa at walang pagkahirap. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة